Pilipinas. Sa taong 2025, 50 taon na ang PBA na ilang henerasyon na ang patuloy na sumusubaybay. At gaya ng telenovela sa lumipas na mga taon, matitinding drama at kontrobersiya, kabilang ang ilang magaspang na aksyon at mga nakakaintrigang karakter ang pinagdaanan ng PBA. Ngunit huwag nating kakalimutan na mas marami pa ring hindi malilimutang magagandang pangyayari sa liga. At tulad ng buhay natin sa mundo, may mga hindi kanais-nais ding karanasan ng PBA na nangyari mula noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang sa nakalipas na dekada. At ang mga yan, ang ating babalikan. Sa Game 4 ng serye para sa ikatlong pwesto ng 1988 Rainforest Conference, naganap ang kaguluhang umabot sa bubugan dahil sa delikadong foul na ginawa ng import ng Añejo Ram 65 na si Tommy Davis sa player ng Presto Ice Cream na si Philip Cesar. Matapos bumagsak sa sahig, biglang sinugod ni Cesar ang import hanggang sa makialam ang isa pang import ng Añejo na si Joe Ward. Nagkainita ng paghaharap ni Joe Ward at ni Cesar hanggang sa lumala ang tensyon at humantong sa palitan ng suntok at sipa na maging si Atoy ko na tagapanood lamang noon ay nakisali na rin sa gulo. Dahil sa pangyayari, pinagmulta ng PBA administration ang mga nasangkot na players ng Presto na si Dennis Abatuan sa halagang 3,000 at 2,000 naman kay Cesar. Ang dalawang import naman ng Añejo ay pinagmulta rin ng halagang 5,000 pesos bawat isa, pati na rin si Rudy Distrito sa halagang 3,000 pesos. Maging si Atoy ko ay pinagbayad din ng 3,000 pesos. April 29, 1997, nang mangyari ang isang insidente na nagdulot pa ng kontrobersya sa ikinulos ng leading legend na si Robert Jaworski. Sa agawan ng bola matapos magbintis ni Asay Tono sa free throw, nagsalpukan sila kay Dick sa ere na siyang kakampi rin ni Asay Tono at aksidenteng bumagsak si kay Dick kasabay ng hampas ng ulo niya sa sahig. Makikitang parang nasusuka si kay Dick at ilang minutong hindi makatayo. Ngunit ang naging kasunod na eksena ang pinag-usapan dito. Sa hindi kalayuan, makikita si Jaworski na parang sumisigaw at sumenyas ng kamay sa leeg. Para sa mga haters ni Jaworski, hindi maganda ang naging senyalis niyang ito. Ngunit sa isang interview, ipinaliwanag niya na na-misunderstood lang siya ng iba dahil hindi naman naririnig ng lahat ang sinasabi niya sa mga sandaling yun. Sinabi lang niya na madaliin nang itakbo sa ospital si kay Dick dahil baka ikamatay pa ito ng player ng San Miguel. Kinabukasan, umugong ang usapang namatay na daw si kay Dick at kahit wala pang internet noon, mabilis kumalat ang chismis na ito. Mula sa kanyang kasikatan sa mga araw niya sa Ginebra, si Rudy Distrito ay napunta sa Sweet Mighty Meaties at hindi nagtagal ay napabilang siya sa starting lineup at napalalunan ang Commissioner's Cup noong 1993. 1995 naman nang muli siyang tawaging Sankey's Orange Juicers at sa isang laro laban sa Alaska Milkmen, isang flagrant foul ang naitawag kay Distrito dahil sa magaspang na taktika niya sa paghabol sa PBA rookie pa noon na si Jeffrey Carriazo. 3 free throw ang ibinigay kay Carriazo na siya namang naipasok ang lahat upang ipanalo ang laban. At paglipas ng ilang araw, napagdesisyonan ng PBA Commissioners na si June Bernardino na iban o pagbawalang maglaro si Distrito sa nalalabing season ng 1995. Mula sa kanyang college career sa Letran hanggang sa pagiging national team member at sa pagtapak niya sa mundo ng PBA noong 1988, walang makapigil sa mga paglipad sa ere ni Abelino Samboy Lim. Masasabing napakadelikado ang mga galaw niyang ito dahil sa mga alanganin niyang posisyon sa tuwing titira sa ere. At sa laban nila kontra sa Pure Foods, isang delikadong foul ang nagawa ni Jojo Lastimosa sa kanya, dahilan kaya bumagsak si Lim nang una ang ulo sa sahig. Nagdulot ito ng pagputok ng kanyang ulo at di maawat na pagdurugo. Sa kanyang karir, maraming pasa at pagbagsak na ang kanyang dinanas. Ngunit sa kabila ng mga ito,
hindi siya nakitaan ng katiting na reklamo. Maging ang ginawa ni Lastimosa ay madali niyang pinatawad, kaya't hindi nakapagtatakang siya ang unang PBA player na ginawaran ng Sportsmanship Award. Si Lim ang manlalaro na nanatili sa mga team pero hindi nakakumpleto ng isang season dahil sa madalas na injury na kanyang natatamo. Ngunit totoo namang minahal siya ng mga fans dahil na rin sa mga death-defying acts na nakasanayan na rin na laging inaabangan ang kanyang pagbabalik mula sa mga injuries. Sa laban ng Shell at Añejo sa second quarter ng Game 6 ng First Conference Finals noong 1990, naganap ang pangyayaring nauwi sa kauna-unahang titulo ng Shell Zoom Masters. Dahil isang panalo na lamang ang kailangan ng Shell, labis ang pagsisikap ng Añejo na makabalik sa kalamangan sa pangunguna ng import nilang si Sylvester Gray. Unti-unting nakahabol ang Añejo, ngunit napigil ito ng sunod-sunod na tawag ng foul kay Gray na siyang nauwi sa foul trouble. Ilang sandali pa, 2 technical foul naman ang itinawag kay Ray Cuenco dahil sa pagrereklamo sa referee at humantong sa kanyang diskwalifikasyon. Dahil dito, nagalit ang crowd nang nagsipagbato sila ng sari-saring bagay sa court. Dito na nagdesisyon ang team manager na si Bernabe Navarro at head coach Robert Jaworski na bumalik sa locker room kasama ang buong team. Bagamat binigyan sila ng 10 minuto na makabalik sa laro, tumanggi ang Añejo na bumalik kahit 90 seconds pa rin ang binigay na ultimatum. Diniklarang kampyon ng Shell sa pangyayaring ito. Pinagmulta ng PBA ang franchise ng halagang 550,000 pesos, ang pinakamalaki sa kasaysayan. Pero hindi lang Ginebra franchise ang napagmulta sa parehong pangyayari. Si Yeng Guiao at Raynor Shine ay pinagmulta ng 507,000 pesos nang iwanan ng playing court sa Game 4 ng 2006 Philippine Cup Finals. Habang si Chot Reyes at ang Token Tex Pompals ay pinagmulta naman ng 1 milyon sa pag-iwan din ng laro sa 2010 Philippine Cup quarterfinal match laban sa Ginebra. Ngunit mas matindi pa rin na naging drama noong 1990. Ang laban ng Shell at Añejo ay naulit ng sumunod na taon at tulad ng unang pagtatapat sa serye, lamang din ang Shell na may 3 wins at 1 loss. Ngunit ipinakita naman ng Ginebra na kaya nilang makabalik at makuha ang titulo na nagmistulong paghihiganti ng mga tagahanga ng Ginebra. Ito ang pinakamalaking pagkukunwari na nangyari sa PBA dahil sa pagnanais na mas mapaganda at mapalakas ang liga, lalo na't umusbong noon ang isa pang liga, ang Metropolitan Basketball Association. Ang mga half Pinoy players noon tulad ni Alvarado Segovia, ang 6'7" forward na mahilig sa outside shooting, si Rob Parker na mas mahusay pa sa kanilang import, at si Sonny Alvarado, ang 6'7" all-around player na may pambihirang talento kung ikukumpara sa mga manlalaro ng PBA. Lahat ng ito ay pawang hindi napatunayang lehitimong may lahing Pinoy. Marami ang nagtaka noon dahil nagtagal bago matuklasan ang katotohanan sa kanilang citizenship. Dito rin nagsimulang payagan ng PBA ang mga koponan na kumuha ng players mula sa ibang liga o lugar. Nakapaglaro sa PBA sina Danny Sigel, Asi Taulaba, JJ Helterbrand at Nick Penisi dahil kahit lumaki sila sa ibang bansa, napatunayan naman nila ang kanilang pagiging dugong Pinoy. Sina Alvarado, Parker at Segovia ay agad na umalis ng Pilipinas matapos maungkap ang kanilang nationality. Ang 2-time PBA MVP na si James Yap na yata ang nabansagan ng maraming alias gaya ng The Man with a Million Moves, Big Game James, Tatay ni Bimbi at Hari ng Tadyak sabay takbo. Ang huling nabanggit ay mula sa inasal niya laban sa import ng Token Tex na si Terence Leather. Nagsimula ito nang magkainitan si John Dan Salvador at Leather dahil sa gitgitan sa posisyon para sa bola. Matapos matawagan ng foul, binato ni Leather ng bola si Salvador at ilang sandali pa ay sinipa ni Yap ang import, kaya't hinarap nito si Yap na siyang tumakbo naman kaya't hinabol siya ng import. Ayon kay Yap, natural lamang sa kanya na ipagtanggol ang kanyang kakampi kaya't nagawa niya ito.
Naawat naman ang gulo, ngunit pinagmulta ng PBA si Yap matapos ang insidente sa halagang 50,000 at ganon din si Leder sa halagang 62,400 pesos. Bago tayo magpatuloy, inaanyayaan ko kayong bumisita sa channel na ito. I-click lamang ang salitang Sports History sa ibaba ng video nito upang makapili at makapanood pa kayo ng iba pang bidyong tumatalakay sa mga kwento at mga pinaka sa kasaysayan ng sports, lalong-lalo na sa mundo ng basketball sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mag-subscribe na rin para isa kayo sa unang makapanood ng bawat bagong video na ilalabas ng Sports Histories. Ang Pilipino-Australia na si Mick Pinisi ay naging membro ng 5 koponan sa PBA. Ilang beses din siyang nag-represent sa national team at siya ang ika-8 manlalaro sa kasaysayan na nakapagtala ng 700 3-point shots. Ngunit isang masasabing nakakatawang kilos niya ang hindi malilimutan ng mga fans ng PBA. Sa ilalim ng ring, sa higpit ng pagbabantay ni Pinisi sa import ng Petron na si Will McDonald, napiko ng import at binato ng bola si Pinisi na tumama sa ulo nito. Pero huling-huli sa kamera ang late reaction ni Pinisi sa aktong pagbagsak niya dahil sa tama ng bola. Dahil dito, tinanggal ng mga opisyal si McDonald sa laro. Marami ang natawa sa pangyayari, maging mismong si Pinisi ay natawa rin sa ginawa niya. Ayon sa kanya, nakita niya ang kanyang asawa na nakamasid sa kanya matapos siyang batuhin ng bola sa ulo. Kaya't sa halip na kumprontahin si McDonald, ay bumagsak na lamang siya upang mas lalo pang bumenta ang tawag ng referee. Ang pangyayaring ito ay umani ng samot-saring reaksyon sa mundo ng sports gaya ng ESPN at napabilang pa sa not 10 plays dahil sa bad acting ni Pinisi.